Mahal, malapit na akong manganak. Ay nako, Ano ba naman kayo? Bakit ayaw niyong titingin sa inyong dinadaanan? pasensya na kayo, pasensya na. Nagtaka itong anak. Mama? Anak, Anong ginagawa niyo? Bakit kayo namumulot ng bote dito sa kalsada? Papinapadalhan ko naman kayo pag nasahod ako. Mahal, kilala mo ang matandang yan? Oo, mahal. Siya ang nanay ko. Teka, bakit siya namumulot ng mga basura at bote? Akala ko ba nasa probinsya ang mama mo? Mama, ano bang nangyari at narito kayo sa syudad? Init na init, nangunguha kayo ng bote. anak, iniwanan ako ng tiyuhin Bakit mo. mama? Kailan pa? Nasaan ang bahay natin sa probinsya? Wala na tayong bahay, anak. Isinanla ng tiyuhin mo. Nalaman kong may babae pala siya. Mama, may problema pala kayo. Bakit hindi niyo sinasabi sa akin? 2 taon na, anak. Inilihim ko sa'yo dahil ayaw kong mamroblema ka pa kay nanay. Ayaw kong maging pabigat sa'yo, anak. Kaya kung hindi ako mamumulot ng mga plastic bottle, wala akong kakain. Huwag kayong magsabi ng ganyan, mama. Kahit minsan, hindi ko naisip na pabigat kayo. Huli na nang malaman ko na masamang tao pala ang padalwa kong asawa, anak. Sana mapatawad mo ko, anak. Hayaan nyo, ma. Isang araw uuwi tayo ng probinsya. Aayusin natin yan at haharapin ko si Tiyo. Lahat ng gamit, anak, sa bahay, isinanla ng tiyuhin mo. Nalulong kasi siya sa sugal at sa madyong. 2 taon kong nilihim sa'yo. Sobrang nalungkot itong anak. Mahal, saglit lang ha. Tumalikod lamang ang kanyang misis. Ngunit itong anak, palibhasa ay may mabuting puso, kumuha agad siya ng ATM sa kanyang pouch. Mama, tanggapin niyo ho ito. Meron itong kalahating milyon. Agad napatingin si misis sa kanyang mister at ito ay umalis. Sa pag-aakala ng lalaking, ito ay nagalit. Kinuha ng babae ang cellphone at ito ay may tinawagan. Hello, Secretary? Dalhin mo nga sa bahay ang ATM ko na may lamang 1 milyon. Oo, ngayon na. Aantayin ko. Sige po, ma'am. Mama, dapat hindi kayo naglilihim. Kung anong problema nyo, sasabihin nyo agad sa akin. Tingnan nyo tuloy ang Anak, nangyari. huwag kang maingay masyado. Nagalit yata ang misis mo. Sa binigay mo, ibalik ko na sa'yo. Kailangan mo yan, ma. Hindi ko kaya na ako masarap ang buhay dito sa syudad tapos kayo ganyan. Anak, ayoko kasing maging pabigat sa'yo. Baka ito pa ang maging sanhi ng pag-aaway nyo ng misis mo. Mama, alam nyong wala nang dadamay sa inyo kundi ako lamang. Wala akong magagawa kung magalit ang misis ko. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan sa ganitong sitwasyon. Ako lang naman pati ang nag-iisa nyong anak, di ba? Mahal ko kayo. Anak, baka pwedeng sa inyo na lamang ako tumigil. Ma, ikukuha na lamang kita ng rentang bahay. Hindi pwede roon. Nakakahiya naman kay misis. Mahal, anong ibinigay mo? Anak, sige na, aalis na ako ha. Paalam, anak. Mag-iingat kan lagi. Saglit lang ho bago kayo umalis. Kukunin ko ho yung binigay sa inyo ng mister ko, yung ATM. Mahal, wag na naman kuhanin. Akin na ho yan. Saan pa po ba kayo pupunta? Bakit nililihim mo sa akin, mahal? Anak, wag naman kayong magkakaaway. Ako naman ang humingi sa kanya ng tulong. Nakiusap ako sa anak ko at wala lamang ako mapupuntahan. Mama, hindi naman ho ako nagagalit sa mister ko. Mama, doon ho muna kayo saglit sa unahan. May pag-uusapan lang kami. Sige na ho, mamaya na lang. Malungkot na lumayo itong si nanay. Siya ay nag-alala sa 2 mag-asawa dahil baka ito ay maging sanhi ng kanilang paghihiwalayan. Nang makaalis si nanay, mahal, sa susunod wag na wag kang magbibigay ng hindi ko nalalaman ha? Mahal, naawa lang ako kay mama. Alam mo namang ako lamang ang solo niyang anak. Nag-iisa lang siya. Mahal, narinig ko gusto ni nanay sa bahay natin. Oo, mahal, pero alam ko naman na hindi po pwede, di ba? Dahil baka magalit ka kapag nasa bahay pa natin si nanay. Ito lang ang hinihiling ko sa'yo. Huwag ka namang magalit kung halimbawang ako ay tumutulong sa magulang ko. Hindi ko kayang pabayaan ang magulang ko. Kaya nga, napag-isip-isip ko na hindi tama na pera lamang ang ibinibigay mo sa magulang mo. Dapat isama na natin yan sa bahay. Isa pa, matanda na ang nanay mo. Mahal, baka kasi makasama sa pagbubuntis mo yon. Ayaw kong ma-stress ka at madagdagan pa ang mga problema mo. Rerenta na lang ako ng bahay para kay nanay. Hindi na kailangan. Matanda na ang nanay mo. Kailangan natin siyang alagaan. Chairman, ito na po. Secretary, dala mo na ba yung pinapakuha ko? Opo, Chairman. Ito na po yung ATM. 1 milyon po. O sige, bumalik ka na sa opisina. Salamat ha. At umalis na si Sekretary. Mahal, tandaan mo lagi na ang pagmamahal ko sa iyo ay tunay. Ang mga taong mahal mo ay mahal ko na rin, katulad ng iyong nanay.
Tandaan mo na wala ka sa akin kung hindi dahil sa nanay mo. Alam kong may mga pagkakamali rin ang nanay mo sa buhay niya, pero hindi yun ang rason para magdusa siya mag-isa. Mas kailangan niya tayo mahal. Isama natin siya sa bahay para isang pamilya na tayo. Dapat inaalagaan ng anak ang kanyang mga magulang. Mahal, eto yung ATM may lamang 1 milyon panggastos ni nanay. Idagdag mo ito at makakatulong. Bilhin niya ang gusto niya. Mahal, maraming salamat ha. Napakabuti mong asawa. Puntahan natin si nanay doon. Tara na. Sana lahat ng manugang ay katulad ni ate. Habang nakaupo si nanay, nakita niyang lumalapit ang kanyang anak at manugang. Mama, tumayo na kayo dyan. Nag-usap na kami ng anak nyo. Isasama na ho namin kayo sa aming bahay. Napakasaya ng Manugang. inyong apo ma. Dahil sama-sama na tayo sa bahay. Napakaswerte ko ho dahil meron kayong anak na napakabuti at mapagmahal. Nakaka-proud ho ang inyong anak. Gusto namin kayong makasama sa buhay, nanay. Tara na ho, nay. Uuwi na tayo. Ma, natupad na ang inyong request at kahilingan. Excited nang lumabas si baby dahil meron na siyang lola. Mahal, humanap ka ng magandang restaurant, kakain tayo ni nanay. Hindi na kayo aalis, nanay. Sobrang saya nitong anak sa ganda ng ugali ng kanyang misis. Kaya kayong lahat, mahalin ninyo ang inyong biyenan sapagkat para nyo na rin silang magulang. Maraming salamat ho sa inyong panunood. Tama ho ba ang desisyon ko? Kaya para sa lahat ng anak na mag-aasawa, ang piliin nyo ay ang babaeng may respeto at kayang mahalin ang mga magulang nyo. Huwag na huwag kayong pipili ng magiging asawa na hindi kayang mahalin ng inyong pamilya at mga kapatid. At isa pa yung asawa na magiging madamot. Sana lahat ng anak ay katulad nitong si Kuya. Yung hindi pinababayaan ang magulang na kahit pamilyadong tao na ay hindi pa rin kinakalimutan ang mga magulang. Salamat po sa inyong lahat. Sana lahat ng anak ay tularan itong si Kuya. At sana lahat ng mga manugang ay kasing bait din itong si ate. God bless you always!